Tara, pasyal tayo sa park habang kinikwento ko sa inyo ang aming naging pathway papunta dito sa Canada. Magandang buhay! Hello po! So ito ang aming vlog, ang The Canadags Adventures. So nandito kami ngayon sa park, sa playground, and playground, nandiyan yung mga bata. So kwento lang namin yung naging pathway namin going here. So wait lang, upo lang ako. Sanaw lang kung anong insekto dito. Okay, so ano naging pathway namin papunta dito sa Canada? Meron na kaming express entry profile since 2018. So ngayon ay 2024 na. So anong petsa na, 'di ba? Kaya kami naengganyo na mag-student pathway. Nag-start akong mag-process ng for student pathway January or February 2023. Tapos, ang target ko nun ay fall ng 2023. Meanwhile, yung student pathway application namin ay DIY. So, ako lang lahat yun. Nagtanong-tanong ako ng mga steps. Nag-join ako ng mga groups and everything. Tapos, yung isa kong barkada, nauna na siya nung January 2023. Nauna na siya doon. Sa sa Kingston siya, sa Ontario. Sa kanya ako naengganyo na mag-HIM. Aking program ay Health Information Management sa SAIT sa Calgary, Alberta. So, gusto talaga namin sa Alberta kasi plan na rin ng brother ko that time na lumipat ng Alberta. Which is, nandun na sila ngayon. So, kami ay UAE Lodge. Hindi ko alam kung alam ninyo na kapag UAE Lodge, it takes too much time talaga compared sa Philippines. Pag Philippine Lodge, usually natitake lang siya ng 1 to 2 months. Mayroon ng approval or decision. Pero sa UAE, sobrang tagal talaga. At for us, inabot siya ng 5 months. So, approved naman. So, sobrang saya namin nun. Kaso, nung na-approve kami is, I think that's August 30. Yung fall intake ko ay mag-start ng September 5. So, sobrang gahol na kami sa oras. Wala na talaga kami oras to prepare for that. So, ang ginawa ko is, pinalitan ko yung intake ko into spring. So, magiging May dapat siya. Nag-DIY ako ng student pathway kasi kung magpapatulong ako sa agency namin for student pathway, ang kanilang condition is ititigil namin yung express entry profile namin kasi hindi daw pwede na dalawang application. Siguro it's an agency thing na syempre para hindi mo masyadong ma-maximize yung service nila siguro lang yun lang yung inaano ko. So ganun yung rules nila. Anyway, may kanya-kanya naman silang policy kasi. So, hindi ako pumayag. Sabi ko, hindi, sige, ituloy lang natin yung express entry profile. Ongoing pa rin siya. Meron pa akong valid na IELTS. So, nandun lang siya. Active lang siya. Anyway, hindi naman maapektuhan yung student application mo nung express entry pathway mo. Although, dineclare ko naman siya, hindi naman siya naging grounds to refusal. Ewan ko lang sa akin kasi na-approve naman kami. Buti na lang talaga, hindi namin in-stop yung express entry profile namin sa agency kasi... Wait for it. Here it comes. Almost there. August 30 na-receive namin yung approval ng student visa. September 27, naka-receive ako ng email from our agency congratulating us that we have received a nomination of interest from Ontario. oh my God! Wow! So, yay! Ayun. So, ayun ang nangyari. So, supposedly, student po kami. I mean, ako, OWP si hubby, and then, visit visa yung bunso namin, and minor student permit naman yung aming panganay. So, yun, dun kami na-approve nung una, and then, thankfully, thank God, nabigyan po kami ng nominations.
Sana all. So, pareho po kaming nurses ng asawa ko. Ako yung principal applicant sa aming Express Entry profile. Mayroon kasing healthcare pathway ang Ontario dahil kailangan nila ng sobrang daming healthcare professionals. So, ayun. Kaya kami nagkaroon ng nomination. So, ayun po ang aming kwento ng pathway namin papunta dito sa Canada. And siguro sa next vlog namin, ikikwento ko naman yung aming timeline. From the time na naka-receive kami ng NOI or Nomination of Interest to flight namin. Interestingly pala, ang galing kasi yung September 27 na sinendan kami ng aming agency na meron kaming NOI from Ontario, September 27 din, the next year, which is 2024, na nag-fly kami pupunta dito. So, ang galing lang, di ba? What are the chances? So, ayun, kung meron po kayong mga questions, meron kayong mga gustong malaman, pwede nyo pong i-comment down below. And I'll try my best to answer them. So, ayun, sasagutin po namin as much as we can. So, ngayon po, sobrang dami pang inasikaso, sobrang dami pang ganap, busy sa paghahanap ng work, busy sa pagsisettle down sa bagong apartment. So, lahat yun ikikwento namin sa mga next naming vlog. So, yun lamang po. Paalam! Until next ganap!